So ayun na nga mga kabrid, magandang araw sa inyong lahat. Tara, samahan nyo ako mga kabrid. Ito na naman po ay panibagong paglalathala sa pamamagitan ng premiere ang ating paggawa ng mga cages ng ating alagang manok mga kabrid. Yung mga ano natin, yung mga kailangan ng ilagay sa safety mga kabrid. So tara mga kabrid, samahan nyo ako. Mag-share na rin po tayo ng ating munting kaalaman o pangunawa sa mga bagay-bagay tungkol sa pag-aalaga ng manok mga kabrid. Pero bago ang lahat mga kabrid, let's go, mag-intro muna tayo mga kabrid. So ayun na nga mga kabrid, so ayun na nga po, magandang araw po sa inyo lahat. Ito, samahan niyo ako mga kabrid na maglathala o magpakita ng ginagawa nating simple. Ang paggawa po ng cages ng manok, chicken houses, o ang tinatawag sa atin na kulungan ng ating mga tandang mga kabrid. So tara, samahan niyo ako. Pero bago ang lahat mga kabrid, unahin ko munang batiin ang mga kaibigan natin, yung mga OFW dyan na patuloy na sumasabay sa atin kahit hindi naman talaga sila much relate na sinasabi sa ginagawa nating pag-aalaga ng manok. Patuloy silang sumusuporta. Maraming salamat po sa inyo. Tsaka yung mga silent viewers po, natin na patuloy na tumatambay dyan o na pinapanood kung ano yung gagawin natin mga kabrid. Tapos yung mga dating dikit din. Maraming thank you po sa inyo lahat. So tara mga kabrid, ipakita ko sa inyo ang ginagawa kong paggawa ng or pag-assemble ng chicken houses mga kabrid. So bakit ko po ito ginagawa mga kabrid? Dahil po sa sitwasyon kong nadadanasan. So depende na lang din po. Nagko-comply po kasi ako sa nadadanasan ko pong laging pagkabitaw ng ating mga nakataling tandang mga kabrid. So mostly lagi silang nagkakaabutan. Pag nakabitaw ang isa, kung sino ang una niyang makasalubong, ayun, hahanap talaga siya ng mapag-exercise niya, kalaro niya mga kabrid. So syempre wala tayo, hindi natin maawat sila. So mostly hindi magandang nagiging kalagayan nila mga kabrid. So ngayon apat ang ginagamot ko sa mga alaga nating tandang mga kabrid. So hindi ko kasi sila napapa-exercise na mga kabrid dahil ang pinupukusan ko yung pagtatanim ngayon ng mga kamuting kahoy dun sa mismong area. Gusto ko pong mapalaki muna ang kamuting kahoy na yun po para yun na rin po maging silungan ng ating mga alagang manok mga kabrid. Naka-scratching pin lang sila, tapos napapaikutan sila ng mga puno ng kamuting kahoy mga kabrid, which is nagiging protection din nila sa sobrang init. Yun ang plano ko mga kabrid. So dahil sa nangyari, sa ginawa nating decision mga kabrid, may mga negatibong impact na sinasabi. So lagi silang nakakawala dahil hindi na natin sila napapa-exercise mga kabrid. So ang manok mga kabrid, gaya ng inaalagaan ko po is spouse. Mayroon talagang stages sa kanila or oras or edad nila na kailangan sila laging na-exercise mga kabrid. Ma-stretch yung kanilang pangangatawan mga kabrid. So hindi na natin yung ginagawa sa kanila dahil nagiging busy tayo sa ibang bagay. So ang sistema, nagiging sila agresibo or kailangan nilang makahanap ng ka-exercise nila mga kabrid. So dahil umaalis tayo, pagdating natin ayun, nakagapang na lang sila mga kabrid dahil nauubusan na sila ng talagang ayaw nilang tumigil mga kabrid. So sabi ko sa sarili ko, ano ba yung dapat na gawin ko para sa aking mga alagang manok na kahit umalis po ako, hindi sila magiging kampante yung isip ko na hindi sila makakawala. Kasi kada umalis ako, pagbalik ko, ayun na naman. So ako naman gagamot na lang din. So ito ang naisip kong pamamaraan ng pag-assemble. Ituloy ko ang pag-assemble ng mga chicken houses ko mga kabrid. So ayan mga kabrid. At dahil dun mga kabrid, tinutuloy ko po ang pag-assemble ko ng ganitong klaseng sistema ko sa paggawa ng kulungan. So i-share ko lang ang mga idea ko ulit. Ito po ay iskwaladong 26 inches po. Yung taas 26, yung lapad 26 mga kabrid. So makikita nyo po, yung paikot nyo po niya is kawayan. So yung kawayan na yan po, nakatahi po sa ilalim, nakatahi sa gitna, nakatahi sa taas. Tapos yung gitna niya mga kabrid, may nakasipit na kawayan ulit. Tapos pinako ko po para dubli-dubli po ang tibay. Dahil yung taas na yan, yung gitna, yan po ang weakness ng puwersa ng kawayan na dingding natin. Sa ano po ng ating mga alaga, minsan may mga tendency na kaya nilang buwagin yan mga kabrid. Pag nakakita sila ng babaeng dumadaan ba, mga chika babes na inahin natin, mga babaeng manok,
sa sobrang gigil nila, ayan, minsan nagiging ano nila yan, nagiging exit point yung pag nabasag nila yung dingding na yan mga kabrid. So ito makikita nyo yung harap is screen. Ang pinaka-pwersada po nito, yung pinaka-eskwalado nito is bakal mga kabrid. So ang ginawa ko po noon nung nagpaplano pala ako nito kasi siyam na piraso po ito, bumili muna ako ng mga bakal, mga DGs na bakal, D8 na bakal, ganon. Bumili muna ako, tapos pinagputol-putol ko po siya nang naaayon sa sukat. So 26 inches. Tapos inassemble ko po. Naghanap po ako ng mag-welding dahil hindi tayo marunong mag-welding. Pina-welding po natin yan sila na maging squared po. Squared, tapos ganyan na po sila mga kabrido. Tapos nung na-welding na natin, nag-ipon na naman tayo ng budget. Pagka-ipon natin, bili tayo ng steel matting. Kasi yung papag nila na yan, tsaka bubong yan is steel matting mga kabrido. Ginupit ko naman sila ng 26 inches yung papag, tapos yung bubong ginupit din po natin. Tapos pagkatapos po bumili tayo ng yung nylon na yung green na yan, yung screen na plastic screen yung lakaran nila mga kabrid, para hindi po sila direktang nakakaapak sa bakal. Yung paa nila is protektado pagdating sa pagkakaroon ng mga yung tibak, yung kalyo. Kung sa atin is tawag kalyo, sa ating alagang manok is tibak. Pag matigas po ang apakan ng manok mga kabrid, nagkakaroon po ng infection sa kanilang talampakan na namamaga at nagiging tibak po yun. So kaya ginawang ko ng screen lang na plastic ang kanilang apakan para po hindi po magkaroon ng development ng tibak o kalyo na sinasabi. Tapos po bumili ako ng nylon mga kabrid, and then nanghingi tayo na ng buraot at nanghingi doon sa bundok ng mga kawayan na may sukat na 26 inches mga kabrid. So doon ako na pinuputol, tapos sako na siya iniapon. Yung isa pong buo nito, isang sako mga kabrid, isang sako ang nabubuno natin na kawayan. Tapos ang nagagawa lang ng isang sako na yun is isang pirasong cages ng ating alagang manok mga kabrid. So ayan ayan siya mga kabrid. So doble tiba yan. Mas kampante ako sa ginagawa kong pagtatahi. Iniisa-isa ko yung kada pirasong kawayan ng tahiin sila or inaylon mga kabrid. Tapos doon sa pinakagitna niyan, doon ko lang sila papakuan ng double pwersa mga kabrid. Tapos ang lapad po nito is sakto lang. Makakalakad-lakad po ang ating tandang sa loob. Pwede po natin siyang lagyan ng tungtungan. Makakapagpagaspas po siya, makakapagtilao po siya ng maayos. Medyo malawak po ito para sa isang pirasong manok mga kabrid na tandang, 26 inches na lapad. Tapos pwede po siyang gawing brooder din. Kasi ang dingding po nito is idudubol tahi na naman natin ng sakong makapal para yung hangin hindi siya tamaan ng hangin. Paikot po yan hanggang sa bubong, puro sako po yan. Ang magiging open lang po yan yung apakan nila, yung ipot, yung screen na green na po yun mga kabrid, yung papag nila. Kasi syempre direktang lulusot ang ipot nila mga kabrid. Tapos medyo may awang yan, may paa, kakahig-kahigin na lang natin para maiipon, hindi na may dispose natin ng maayos mga kabrid. So ganun lang. Ginagawa ko ito pagdating sa sitwasyon. So pag nakikita kong okay naman ang mga alaga ko natin, tinatabi ko muna ang iba. So ang nagawa na natin is 6 na mga kabrid. 6 na ang nagawa natin, mayroon pa tayong gagawin na 3. So itutuloy-tuloy natin ang paggawa, depende po sa abundance or available na materialis natin mga kabrid. So ito sinishare ko lang din kasi para sa iba. Minsan kasi may mga sitwasyon na kagaya ko na bilang nag-aalaga ng manok, nagkakaroon talaga ng sitwasyon or stages ang mga manok natin na kailangan talaga silang i-exercise. Kahit anong mo, iwas mo sa kanila, sila na mismo talagang gagawa ng paraan para maibitaw nila yung init ng katawan nila na makapag-exercise sila mga kabrid. So ang alaga ko po ay mga paws. So ang mga paws po ay hindi po sila pwedeng bitawan ng nakagala ng mag-isa dahil maghahanap po talaga ng ng kalaro mga kabrid. Kaya lagi silang nakatali, lagi silang may maayos na kulungan, lagi silang secure. Ang kailangan lang open nila yung harap para kahit papano hindi sila masyadong agresibo mga kabrid. Na pag nakakita sila ng mga ibang manok mga kabrid, gusto nilang laging kumawala at makipagsukatan ng kanilang katawan mga kabrid. So mostly ayan makikita nyo ang mga pagkatahi-tahi mga kabrid ng ating cages mga kabrid, kung paano natin pinagtsatsagaan yan, yung ganyan-ganyan.
namamaga na yung kamay natin sa pagtatahi niya mga kabrid, pero pahinga-pahinga lang din mga kabrid. Tapos ayan mismo kabuuan mga kabrid, safe na safe ang ating mga alaga dyan. Yung kawayan na yun, pwede ko siyang gawing lagyan ng tungtungan, kasi pwede itong gawing brooder ng mga sisiw mga kabrid. So ayan mga kabrid, secured to kasi idudubol natin to ng sako. So ayan mga kabrid ang kabuuan niya. Yung harap, lalagyan na lang natin ng parang diangkla-angkla ba yung pasukan ng ating mga alagang manok. So ayan siya. Tapos ang pinakahuli ko pong gagawin is yung bubong. Yung bubong niya. Lalagyan ko lang po ng bubong na patong yan. Tapos steel matting din po yun. Tapos i-double check, i-double natin ng sakong makapal. Para yung ulan, kung sakali magkaroon ng malakas na ulan, hindi siya pasukin ng tubig mga kabrid. So ayan, yung isa nating naka-ready pa. Inaasimbon na natin padahan-dahan mga kabrid. Ayan mga kabrid. So ayan, magpapasalamat ulit ako sa mga patuloy na sumasabay dyan at kumakaway sa ating munting premiere. And then sana po sa abot ng aming mga kaya, si GPC Backyard po ay gustong manukli sa ginagawa niyo pong kabutihan sa amin mga kabrid. So maraming salamat sa inyo dyan. And then mga kabrid, marami pa tayong isi-share mga kabrid. Patuloy lang, ang kailangan lang natin is sipag at syaga. Ako lang po ay breeder ng manok, hindi po ako nagsasabong. Lilinawin ko po, hindi po ako nagsasabong. Nag-aalaga lang po ako ng manok nang naaayon sa kagustuhan ko mga kabrid. Yung tipong hindi ko alam parang yung passion, gusto ko lang talaga mag-alaga ng manok mga kabrid, na samahan sila sa kanilang paglaki. Yung improvement nila is yung achievement ko, yung paglaki nila is yung pangarap ko mga kabrid. Yung kanilang kalusugan, yun ang target ko mga kabrid. Malalayan sila sa patuloy nilang paglaki at kung paano sila naging sila, yun ang dinidevelop ko po mga kabrid. So ayan imagine lang pag symbol, imagine natin, tapos yung na-imagine natin, gagawin natin framework para ang next move natin, alam na natin ang ginagawa natin mga kabrid. So ayan, maraming thank you sa patuloy pong pagsabay ninyo sa akin sa ginagawa ko pang araw-araw. Pagpasensya nyo na, hindi maganda ang aking ginagawang feeds. Ganito lang siya kasimple, konting sharing lang din. Wala ako rin maipapakita sa inyo mga magagandang manok na magaling dito, magagaling ang manok ko, maayos ganito, kung saan. Wala po, nag-aalaga lang po ako ng manok. Tamang lang ako, tamang chillax lang. Kung ano man yung challenge sa akin, hindi yung doon sa ruweda. Ang challenge sa akin is yung paano sila ma-maintain na healthy. Paano ko i-cope up ang kanilang sitwasyon, ang kanilang mga nararanasan na dapat naiintindihan ng isang breeder mga kabrid. So ayan, maraming thank you mga kabrid. And then hopefully po mga kabrid, lagi lang po kayong nasa maayos na kalagayan. Andito lang po ako, magsisipag na mag-share and kung ano-ano na lang kayang gawin natin mga kabrid. So maraming thank you mga kabrid. Hanggang dito na lang, and then till we meet again, until we used to make another video, and thank you very much mga kabrid.